Take two tayo. May sumingit eh. Birthday niya lang, hindi pwede. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? May bago na naman. Hindi pa po sila nakaka-react sa unang mga pasabog ni Kati Binag. May bago na naman pasabog. Ito po yung kasama pala yung mga utang ng ating mga ng bansa ay kaya naman daw. Wag dapat ikabahala. Pero ang kinababahala namin parang sinisisi nyo na naman yung mga Duterte sa pagkakautang. Painitin muna natin yung medyo lobat si Boss Buds. Yung patayin ko munang niluluto. Maganda yan sa intro. Thank you very much. Sa 5 pounds ni Amik. Ayan, no? Wala daw dapat ikabahala, sabi ni Recto, sa lumalaking utang ng bansa. Ito dapat ikabahala. Inflation rate, tumaas na naman ngayong July. Yari na naman kayo. Pinagmamalaki nyo, bumaba na inflation rate. Ngayon po, ay tumaas na naman. At syempre, yung bumuwelta po, yung ang dami palang fake news na sinabi di umano. Ako, magre-react na ako kanina eh. Doon sa sinabi di umano, magagaling talaga magsisakay yung mga mahihilig manira, no? Ito po, yung mga sinabi na fake news di umano ng nanay ni Yulo, maghanda na kayo. Dahil idedemanda kayo. Yan ang mga mademanda na. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, tatantosan ko lang to. May nakita akong pambira eh. Okay, pag-usapan natin, no? Una, ako gulat na gulat eh. Kasi ang daming mga sinabi di umano ng nanay ni ni Yulo na wala kang utang na loob, hindi mo man lang kami tulungan. Magre-react na sana ako. Grabe naman tong nanay na to. Sabi ko, walang utang na loob. Bakit ilang beses na ba nanalo si special greetings to Caitlyn, Queen of ng mga ka-KL. Yan. Thank you very much uli sa padoble, Amik. Sabi ko, ano bang klaseng nanay talaga to? No, yun yung magpo-post na sana ako. Bakit ganun yung nanay ni Yulo? Hindi pa nga kasi ang sinasabi niya, hindi mo man lang kami tulungan, wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay. Putya, sabi ko, ano ba namang nanay ito? Kasi nakalagay doon yung pangalan na kala mo sa kanya talaga eh. Bakit tulungan? Hindi pa nga nahahawa, yun yung bala ko. Nay, hindi pa po nahahawakan ng anak nyo yung premyo. Anong walang utang na loob agad? Yung pala, nagkalat po, no? Nagkalat na po ang mga ipinagpapalagay na nanay. Iyon pala hindi naman. Ito po ay nagsabi na po ang attorney ng pamilya ni Yulo. May attorney agad. Yung nanay, kumuha na po ng attorney. Ito po. Ma'am of Carlos Yulo to sue over fake post, libelous remarks. Alam nyo, ito, alam nyo totohanan to dahil ang abogado ay si Raymond Fortun. Yan. So, siya po ay humingi ng tulong kay Fortun dahil sa kumakalat na di umano yung mga sinasabi ng nanay ni Tulpo. Kaya ay Yulo pala. Kaya mag-ingat po tayo, no? Alamin po muna natin talaga kung totoo yung post. Kasi parang hindi naman kapanipaniwala, nakapapanalo lang ng anak mo, sasabihan mo kagad ng
walang utang na loob. Hindi po nga siya yun. Sinakyan lang ng mga netizen. Alam niyo naman maraming mga sutil na Pilipino, eh, 'no? Gustong manira agad, eh. Okay, pero ang alam kong sinabi ng nanay, meron silang problema ni Yulo. Sabi naman ng tatay mag-usap, 'di ba? Mag-usap sila, pagdating ng anak. O bako sabi ko nga sa tatay pinayuhan ko, akala ko kakilala. Eh, pag-usapan niyo na lang meron naman siguro kayong mga phone number. Pagdating na rito sa Pilipinas kasi may laban pa, malay niyo makatatlong gold 'yan. Malaki-laking papremyo 'yan 'pag nakatatlong gold. Hindi ko alam kung ano tawag do'n sa isa pang laban ni Yulo pero, ah, malalaman po natin 'yan. Anyways, punta na po tayo rito 'no. May pasabog na naman po. Ito alam niyo sa totoo lang, hindi na po kaya 'to ng mga pananahimik kasi nananahimik, eh. Nananahimik kayo dapat kino-question natin 'tong media, 'tong mga kaparian. Hindi po yung wala akong sabihin niyo bakit yung ibang relihiyon di mo pinagre-react. Wala po akong pakialam sa ibang relihiyon, yung relihiyon ko lang po. Kasi yung relihiyon namin, mahilig makialam yung mga kaparian sa politiko, eh. Kung hindi kami yung relihiyon niyo, bahala kayo sa ako po yung relihiyon lang po namin ng mga Katoliko 'no, kasi mahilig makialam yung mga kaparian sa politika, eh. Mahilig yang yung mga magpayo-payo, mag-homily, mga mangaral sa pulpito na tungkol sa politika. Ang pinoproblema ko po, mga kaparian, mga obispo, nasaan po kayo? Napakadelikado po. Kung ito po, hindi ko sinasabi, wala akong means para ma-confirm o ma-deny yung sinasabi ng eyewitness. Pero eyewitness na po 'to, eh, 'no? Hindi po 'to simpleng hindi po ito simpleng, ah, katulad ni Morales na PIDEA agent lang na iimbestigahan niya lang, pinatigil na investigasyon. Ito po, eyewitness siya. Siya mismo, alam niya, kilala niya yung mga personalidad, saang bahay ginagawa. Pati kung sino yung gumagamit, naalok pa nga, inalok pa, 'no? Mga kaparian, ni-ho, wala. Kung kailan, lahat na po 'to, morality, shoutout kay Placido Pilosopo. Lahat na po 'to tungkol sa moralidad, tungkol po sa, kaluluwa, kung ano pang, ah, ibig niyong sabihin. Tama 'yun, hindi 'to simpleng revelasyon na pang-araw-araw. Hindi po 'to si Maharlika na, nagsasalita o kung sinong vlogger na nag-aakusa, 'no? Ito po ay mga kilalang, may ugnayan talaga dito sa mga binabanggit niyang mga personalidad. Hindi po nila puwedeng i-deny na hindi nila 'to kilala. Hindi po maganda na noon bawat kibot, 'no, panay kayo puna, panay kayo daldal, panay kayo homily, panay kayo banat. Pero dito sa pinakadelikado, ito po ay isa sa pinakadelikadong pagbibintang sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi po 'to simpleng sanay na tayo na pinagbibintangan yung mga nakaraang pangulo na magnanakaw o mga, nakapaligid sa kanya ay mga buhaya. Normal na 'yan, eh. Normal na sa atin 'yan, eh. Pero ito po, ngayon lang po tayo nakarinig nito. Oh, speaking, yung kumalat kamakailan lang, yung nanggaling kay Maharlika na inaamin niya na siya nagpakalat, tumahimik na yung ano 'no, tumahimik na bigla yung mga nagsasabing idedemanda lahat. Eh, ngayon po sinabi po ng, binalik.
Kasi gano'n, eh, 'pag nagreklamo ka sa Facebook, may batayan ka kung bakit mo pinatatanggal yung post. 'Pag pumalag yung nag-post nun, ko-questionin, icha-challenge, titignan maigi. Yung sa deepfake po, yung video na kumalat di umano, hindi na di umano, may kumalat na video na di umano ay, kakilala niyo ay hindi po deepfake. Ay ayon po 'yan sa pagsusuri ng Facebook kaya po binalik nila sa sirkulasyon. Bahala na kayo kung alam niyo eto po, hindi po pupuwedeng ang tao ngayon pagkakaiba po nun, nung panahon ng social media lang yung mga mainstream media lang po ang pinagkukunan natin ng balita. Kung ano sabihin ng media, yun na yun, eh. Yung mga tao po ngayon, ang dami pong katotohanan na binibigay sa inyo. Ito ang katotohanan ng mga Duterte supporters, ito ang katotohanan ng mga bangag vloggers, ito ang katotohanan na galing sa media, ito. Bahala kayong mag-discriminate, bahala kayong, suriin niyo, 'no, kung sino yung ano, kung sino yung nagsasabi ng totoo. O katulad niyan, Biglay daw ako, 'di ba? 'Yan bahala kayo diyan. Ibig sabihin, ang tao ngayon ang nagsusuri kung tama ba yung pinanonood niya, kung sino yung sasabihin niyang tama at hindi. Amik, thank you sa pa-triple. Pobreng Pinoy, welcome to regular members. Maraming salamat, Pobreng Pinoy. Okay, balik tayo rito. Grabe 'tong revelasyon na 'to. Hindi pa tayo nakaka-get over dun sa inalok si Cathy Binag at regular lang po sa kanila, na normal po. Kaya po natin naunawaan na yung ginagawang panunutil sa mga Duterte, hindi po yan out of para pabagsakin yung mga Duterte. Yan po ay normal na ginagawa nitong mga tao na 'to. Naalala ko tuloy bigla, 'no, si yung gobernador po ng, Davao na sinuspindi. 'Di ba? Dahil putya pinatatawag ka para ipatigil yang maisog na 'yan, tinuloy mo pa rin, suspended. Pero siyempre may kaso, biglang nagkaroon ng kaso o dati na may kaso na biglang minadali yung pag-ano 'no, nakabalik na yata. Hindi ko na alam kung anong Davao yun. Davao del Norte ba? Davao del Sur? Okay. So, ibig sabihin, normal pala nilang gawain 'yan 'pag ikaw napag-initan ka. Katulad nung sinasabi ni Davao del Norte, katulad ng sinasabi ni Cathy na 'pag pinag-initan ka ng grupo, 'no, gagawin talaga sa'yo. Out of ano lang, yung, ano yung term na nga niya, yung hindi out of ano, parang gagantihan ka lang. Anong pangalan nun? Yung ginawa naranasan pala ni Cathy 'yan na pagtutulungan ka, ano lang yun, kumbaga karelasyon lang nung isa, hindi trip, May sinabi siya na, bully, 'no? Binubully ka lang, 'yan yung ginagawa. Kaya ngayon hindi talaga wala talagang kinalaman sa politika. Ang iniisip natin eto lahat politics 'to, 'di ba? Ito lahat politics, ginagawa kay VP Sara, politics, ginagawa sa mga Duterte, politics. Yung pala bully, pambubully. Kaya ito po na gurgur na gurgur tayo. Wag niyo naman, tapusin niyo naman muna si Badong bago
I-refresh nyo lang po pagka ano. Okay. Hindi po pala to, wala silang pakialam. Akala ko blunder to ng mga political maneuverings na blunder sila. Hindi po pala, no? Ito po ay simpleng pambubuli. Papakita nila na mapagtatagni-tagni nyo eh. Balikan nyo ngayon yung balikan nyo ngayon yung interview na bad shot ka na sa akin. Bad shot? Sabi ko nga po, anong klaseng salita yan, bad shot? Eh, ano ngayon? Di ba? Eh, ano ngayon kung bad shot? Yung pala may mga meaning yung mga bad. Ngayon lang po to. Ngayon lang nangyari to na maya't maya tayo. Ang ganda naman, ang ganda po ng dating eh. Sa totoo lang dito, maganda po ang dating dito. Ewan natin bakit biglang nababadshot. Hindi ako po yung nakakatayan. Okay, balik po tayo. Ginagawa nga ng signal ko. Ratatatatat eh. Wag lang. Ayos-ayos naman. Halatang-halata, panggabi lang yan eh. Sa gabi medyo naniniwala ako pero never sa hapon nagagana. Kayo naman, no? Gregory, pasalamat nga muna tayo kay Gregory. Diyan sila magaling, style ng ama, style ng anak. Kahit ikumpara natin sa Duterte legacy mula pondo hanggang sa bullying. Support Duterte pang tapat. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, naunawaan natin ngayon yung napagtagni-tagni natin sa pamamagitan ni Kati Binag na ito pala ay normal, no? Normal na sa mga tropang 'yan, sa mga tropang pulburon. Normal lang palang gawain nila. Wala po sa kanilang ano 'yan, yung nag-iisip na, "Oh, boss, mukhang ano tayo diyan, mukhang sa survey lalakas na naman mga Duterte." Wala silang pake. Kaya kawawa si Martin. Umaasa si Martin na siya yung mapapaboran. Wala silang pake. Basta mambubuli kami sa mga bad shot sa amin. Nakukuha nyo yung attitude? Anong pakialam namin sa next election? Bubulihin ka namin para lumugar ka. O tandaan nyo rin yung pag-inom ng Shoktong. Yung champagne o Shoktong kung ano man yung iniinom na yun, di ba? Reminder yan. Senate President ka ba? Alam mo na. Umano kayo. Luminya kayo. Yun eh. Diyan sila yan. Yan ang pinapakita lang yan. Kaya ngayon, magmula ngayon, mauunawaan na natin yung sinasabi, hindi lahat politics. Hindi to lahat politics. Marami rito sa ginagawa pambubuli. Di ba? Umayos kayo. Kasi kung politics, kung nag-iisip sila ng politics, bakit bakit si Vic Rodriguez? Di ba? Na pwedeng, kung nag-iisip sila ng politics, bakit mawawala sa kanila si Vic Rodriguez na talagang lahat siya spokesperson, executive secretary, napakataas eh. Di ba? Pagka tinanggal mo ang executive secretary, ang laki ng impact niyan. Hindi lang, mabango pa lang si BBM nung kaya hindi natin siya nabira na bakit kumawala sa iyo yung executive secretary mo. Wala po silang pakialam. Ito real talk wala silang pakialam sa politika. Kaya si Martin medyo nag-iisip, teka muna, bakit? Ako ang akala ko nung una, bago lumantad to si Kati Binag, ang akala ko nung una, lahat ng diskarte na nagaganap dyan, sabi ko, imposible naman yan. Di ba minamaliit ko yung mga sinasabi nyo na first lady yan, first lady. Tapos imposible naman yan. Hindi nyo ba makita? Sa isip-isip ko lang, hanggang ngayon ba hindi nyo makita
ng nagpapatakbo sa Malacanang, si Martin. Hanggang ngayon ba hindi niyo nakikita na si Martin yung ano, para lahat ng ito para sa power ni Martin balang araw? Putya, hindi pala puwedeng bad shot lang, kaya nila kasi napaka 'di ba kung si Martin 'yan, parang, bakit ginagawa 'tong mga 'to, alam nila ang rest back niyan kay Martin. Kita niyo hindi umangat-angat si Martin. Ngayon ko napagtanto puwede pala 'yun, na out of pambubully lang lahat puwedeng mangyari. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam kay Martin, wala silang pakialam sa political na kung ano pang magaganap. Basta bad shot ka, may gagawin kami sa inyo. Ayan po yan ngayon, nakikita natin yan, patatagan. Kayo ba matapang? Siga ba kayo sa Pilipinas? Sino ang totoong siga? Ayan yan, pakitaan ng sino ang totoong matatapang. Putya, papalagan talaga sila ng mga Duterte. Hindi po pwede. Kaya talaga 'to, clash 'to ng nambubuli at ayaw magpabuli. Kaya ito at least naunawaan natin, mas naunawaan na natin kung ano ang nagaganap. Kasi sabi ko kaya hinang-hina ako, 'di ba? Lagi kong binabanggit no'n na ang hina talaga ng humahawak ng yung mga political maneuverings ng nitong gobyerno na 'to, alam ko ng naguruguro. Parang talaga nag-aanuhan, puta ayaw mo tumigil sa topic na 'yan, Badong, Sige. Sige lang. Halata ang CBCP na bayad, naalala niyo ba nung panahon ni tatay ni BBM na walang tumitirang simbahan at media dahil nagbayad ang Minister of Information na si Greg Sardanya? Nung wala ng bayad, tumira na. Yung pala yun. Ako talaga takang-taka kasi sa panahon ni Tatay Digong, walang panahon na hindi umatake ang mga yan, Walang panahon talaga. Putya, maski baha nga, wala talaga. Sakuna pati po nasa gitna tayo ng pandemya, maganda naman yung ginagawa ni Tatay Digong nakan. Hay, nako. Sabi nila, marami kang viewers, gurgurin natin ang gurgurin para umunti. Okay. Okay na siguro. Out in kayo, ako rin, Okay, balikan na po natin, 'no. Pasensya na kayo, talagang ganyan mga bad shot. Ngayon po, basta ganito lang in yung realidad po, yung media, kitang-kita po natin yung mga kaparian. Huwag naman kayong magpahalata masyado, 'no. Ano niyo naman, mag-topic-topic naman kayo, ilang araw na 'yan, 'di ba? Ilang araw na 'yan, imposible naman. Yung nanay nga ni Yulo, eto, real talk, sa totoo lang po, dapat dapat, tinataas natin yung 'no, yung bandera ng Pilipinas ngayon. Dapat si Yulo yung bida, 'no? Kino-cover niyo nga yung mga di umanong negative na sinasabi ng nanay ni Yulo, Eto pa hindi niyo i-cover, grabe naman. Ngayon lang 'to nangyari, 'no? Ngayon. Gusto kong tawanan na lang o gusto kong mag-part 2 na lang kaya tayo, 'wag na, tuloy na natin. Ipahinga lang. Okey, punta tayo rito kay Yulo. Kay Yulo naman po tayo. Yung sa ako kasi narinig ko yung nanay ni Yulo nagpa-interview sa TV, yung sinisisi niya yung kaya hindi niyo rin masisisi, Nay, 'no?
Pero eto, before na magwagi si Yulo ng yung kapapanalo niya yata ng ng gold medal. Nagpa-interview siya na may problema sila ngayon at ang may kasalanan yung girlfriend ni Yulo. Ta's nagsalita yung nanay niya. Kaya hindi niyo rin masisisi, Nay, eh. Tsaka Attorney Fortune, 'no? Ayan, Yulo na, wala ng gurguran. Yulo na, wala ng gurguran. Nagpapahalata na. Okey, ang point sa inyo rin kasi. Hindi. Sabi siguro, "Walang ya ka ba dun, hindi ka na nga." Biglang chop. Okey. So yung point po, okey na ba? Okey na ba yung vloggers natin? Ay, vloggers, yung ating yung ating mikropono? Okey. Okey na? Yun nga, 'di ba nakita niyo yan, eh, nanay. Tapos kaya naging, Attorney Fortune, paliwanag lang namin yung side nung mga nasa mga, nagpo-post niyan. Kasi narinig namin din yung nanay na may problema kami ng anak ko dahil diyan sa girlfriend, 'no? Yan yung unang gold medal pa lang. Kaya mapapaniwala talaga kami kung merong nag-post na nagngangalang yung nanay niya nga, na sinasabi na walang utang na loob, na kung hindi dahil sa akin wala ka sa mundo. Pero ngayon siyempre may duda na kami dahil nagsalita na kayo. Pero kung hindi sana inunahan ng nanay yun, na meron silang, hindi pagkakasunduan dahil dun sa, girlfriend, hindi sana maniniwala yung mga tao. Yun po yun, Attorney Fortune, 'no? Kaya sana 'wag naman yung yung nag-likes lang o nag-comment lang. Kaya po nagko-comment ng masama sa nanay kasi gusto nilang protektahan si gold medalist. Gusto nilang protektahan yung gold medalist natin. Ayaw nila na yung ginagawang sinisiraan yung yung anak, 'di ba? Dapat tignan niyo rin na positive yun, hindi po negative yun na nakikisawsaw lang kami sa pamilya. Dahil narinig namin, nagpa-interview yung nanay, eh. Ayan ang mahirap sa inyong media. Pagka issue ng mga ni Yulo, okey lang sa inyo i-cover kahit na gold medalist. Masiraan, okey lang sa inyo, kino-cover niyo. Pero meron kayong tinatago. 'Wag ko na sasabihin kasi maganda na signal. 'Wag ko ng sabihin kasi maganda na signal. Kung ano yung ayaw niyong ibalita. Thank you very much kay Tess Alovera. So, dapat magpalit-palit ka ng time kung kailan ka mag-live para manitapan sila, magbantay kung kailan kanila gugurgurin. Actually, sa ibang live, ganun din, nawawala ang sounds. Siguro yung mga umalis, yung mga lang, yung mga batang labas. Okay. Subo. Tapos na eh. Yun lang naman yung piece ko eh. Isa ko pa pong piece diyan. Yun na nga no, yung sinabi, yung bago, 'di ba? Na pati yung mga anak, kaya paulit-ulit si Dr. Bago eh. Pakiulit nga na pati anak, hindi makapaniwala si Dr. Badoy kasi kung tutusin mo nga ayaw nga magpatato eh. 'Di ba? Malinis yung mga anak dahil walang tattoo eh. Yung pala eh hinahayaan lang din daw ng mga magulang. So malala po tong malala po tong akusasyon. Hindi po to kaya. Sa tingin ko hindi na po to kaya ng Dehin Bokek makakalimutan. Hindi po to makakalimutan. No, hindi na po to makakalimutan. Kinakailangan na nung sagutin o face the harapin niyo na po.
Wala pong pinakamabisang paraan para lahat ng pagdududa, no? Wala ng pinakamabisang paraan para tanggal duda. Yung hamon ni Tatay Digong nung sinabihan niyo na fentanyl. Anong hamon ni Tatay Digong? Tara, sa Luneta tayong dalawa. Magpa-drug test tayo sa Luneta, pareho. Kita ng mga tao, nakasaksi yung mga media. Ayun na yun eh. Ang taas ng standard ng paghamon eh. Hindi naman ikaw lang eh. Kasama si Tatay Digong. Inihahamon ko na rin buong pamilyang Duterte na. Isinama na yung buong pamilyang Duterte. Yung buong pamilyang Duterte na po. Oh, di ba? Laban sa isang pangulo. Okay, punta na po tayo rito sa iba. Ako hindi po ako mahilig mag-akusa, no? Sinasabi ko sa inyo, merong akusasyon. Lantad na yan. Delay ka sa TV. Ito po yung balitang-balita na record-breaking yung ating utang, 'di ba? Lumaki po ang utang. Ganito po 'yan, no. Ito muna sinabi ni Recto, funding ng bansa hindi dapat ikabahala ng publiko. Dahil malaki na ang ekonomiya ng bansa at may kakayahan nito na makabayad sa debt obligations. Yan po, no, yung mga obligasyon natin. Kasi pag hindi po tayo nakabayad, hindi na tayo makakautang. Etong gobyerno na to, ang lakas mangutang eh. Marami na po tayong nauutang. Ang pagkakaiba po, wag nyo pong sinisingit na ito po ay continuation ng utang. Tignan nyo na, pag wala na kay Kate, wala nang gurgur, no? Baka mapikon, ma-one-shot. Tuloy-tuloy na lang tayo. Record-breaking po eh. Yung rate ng pangungutang ni PBBM, no, ay matindi sa pangungutang ni Tatay Digong. Anong meron sa pangungutang ni Tatay Digong at hindi natin makita dito sa PBBM admin? Ang pagkakaiba, kitang-kita natin na may build. Wala pong umaangal eh. Alam niyo yun? Walang umaangal nung panahon ni Tatay Digong kasi sangkatutak. Ulitin ko po, sangkatutak ang proyekto. May pandemya pa. Eto, 2 taon, lagpas na tayo sa pandemya, wala namang maipagmalaking nakikitang mga build o kung ano man ang tawag niyong programa, wala eh. Panay mga sa dyaryo lang, panay salita. Kay Tatay Digong, in fairness, lahat ng kanyang programa, nakikita, nararamdaman, naaamoy. Alam niyo yun? Yung dating amoy tae dyan sa Roas Boulevard, ramdam na ramdam mo kasi nakikita. Ramdam mo yung ilan ang dumaan nung unang daan nila sa may Skyway. Huwag niyo sabihin, ay yung Skyway naman yun, galing pa kay Pinoy yan. Katarantaduhan yun, napaliwanag na po yan. Kaya hindi makakilo si Pinoy, mga simpleng right of way lang, wala na, hindi na kaya. Para ngayon, balik ngayon. Ngayon, wala ng pondo. Ngayon, umuutang po tayo, pandemya naman, kitang-kita nyo naman kung bakit kinakailangan natin mangutang. Bakit? Meron po bang budget before pandemya na sa election? May budget ba sa mga PPEs? May budget ba sa paayuda? Ito po ang matindi po ngayon. Kaya tayo nangungutang dahil yung ayuda natin ng 2 taon. Ulitin ko 2 taon na ayuda ni Duterte na naramdaman nyo.
Ramdam nyo yung mga ayuda nung panahon ni Duterte. Mas malaki pa yung budget ng ayuda ngayon. Halos doble. Yung 2 taon, 1 taon lang kay BBM, nag-aayuda tayo ngayon. O, tapatan tayo. Sino sa inyo nakatanggap ng ayuda? Sino na nakatanggap na ng ayuda sa inyo? Anong Camille? Hindi ko maintindihan. Nangungutang daw pambayad kay Camille. Sino po si Camille? Nakatanggap marami noon. Ngayon, konti lang nakakatanggap. Pero doble ng budget ng 2 taong may pandemya ang budget ng ayuda ngayon. Tindi, no? Kaya ngayon, kaya nung hinanap sa kanya, asan po yung 5,500? Asan po yung 5,500 na flood control? Nabuisit na. Naubos daw yung pera ni Johnny Depp doon sa kababayad doon sa abogado na yun. Sa sobrang mahal ng singil nun. Milyonaryo. Milyonaryo naman. Yan po ang pagkakaiba, Mr. Finance Secretary. Sige, balikan natin to si Finance Secretary. Damay ka kasi ng damay ba dong sa mga budget eh. Dito ka lang kay Recto muna para matuloy-tuloy mo. Pwede ba, Badong? Focus ka lang kay Recto, Badong. Nung si Recto lang ang sinasabihan mo, Badong, maayos signal mo eh. Focus ka muna kay Recto, ha? Okay po, boss. Focus lang daw tayo kay Recto. Nasabihan na ako ng konsensya para tuloy-tuloy. Sabi ni Recto, makakabayad tayo ng utang kasi malaki naman ang ating ekonomiya. Di ayos, no? Tokis-tokis. Putya, asawa ni Vilma Santos yan. Mahusay na sa drama. Malaki raw ang ekonomiya natin. In fact, sabi ni Recto, di ba, tayo ang star. Star tayo na Noche Buena. Star tayo na Noche Buena ng mga dito sa Southeast Asia. Tayo daw yung star ng Noche Buena pagdating sa ekonomiya. Ang galing magtokis, ang galing ng drama mo, no? Ang galing ng drama mo, Recto. Okay. Makakabayad tayo ng utang dahil sobrang laki ng ekonomiya natin. Ito ang challenge ko sa iyo. Sobrang laki pala ng ekonomiya, bakit kinuha mo pa yung 90 billion ng PhilHealth? Malaki na pala ekonomiya, dapat dagdagan mo yung PhilHealth ng pera. Laki pala ng ekonomiya eh. Bakit kinakailangan nyo pang magmaharlika fund? Bakit kinakailangan nyo kuhanan ng pondo yung mga bangko natin para magtayo kayo ng maharlika fund? Ano na nga pala nangyari sa maharlika fund? Wala! Dapat hindi nyo na pinakialaman. Wala naman pala kayong gagawin dyan sa maharlika fund na yan. Di ba? Bakit nyo pinakikialaman? Eto pa malupit. Dahil utang na naman. Eto po ang sabi naman. No? Debt under Marcos high as government also paying pandemic loans. Kinatwiran nyo pa. Kaya raw malaki ang utang ng Pilipinas ngayon dahil kababayad ng pandemic loan ni Duterte. Alam nyo, nagka-pandemya, alam po ninyo na nangutang tayo ng pandemya. Tumakbo pa rin si Marcos. Tapos nung nanalo, ikakatwiran nyo, kaya tayo lubog sa utang dahil sa utang ni Duterte. Dapat talaga hindi na kayo tumakbo. Kung alam lang namin na ang gagawin nyo lang sa buhay, isisi lahat ng problema sa Duterte. Napakahirap nyong suportahan. Sinuportahan namin kayo dahil sabi nyo, itutuloy namin ang mga ginawa ni Duterte. Galing nyo,
Mangangalahati na yung termino nyo, Duterte pa rin sinisisi nyo. Pogo, Duterte. Panahon ni Duterte, nakakakolekta tayo ng buwis dyan. Kaya nga wala tayong natandaan na sinisisi ni Duterte si Noynoy, di ba? Kasi nga, kaya nakalimutan na natin si Noynoy. Kaya hindi namin makalimutan si Duterte. Kasi sa kapalpakan ng sumunod kay Duterte. Kaya miss na namin si Tatay Digong. Okay pala, pag si Recto, no? Pag si Recto banatan mo, wala kang gurgur ba doon? Subukan mong ibalik na banatan. Ayoko na. O paano po ito sinasagot dito? Kasi hindi umubra Kahapon ang atake nila, pinasama nila, no? Pinasama nila si Cathy Binag. Sinabihan ng pokpok, sinabihan ng kabit, sinabihan ng mga nakailan lalaki. Sino sinasabihan nyo na nakailan lalaki? Halos lahat ng mga magagandang tao nakailan lalaki. Wala na po tayo sa 1950s Di ba? Wala na po tayo sa 1950s na kinakailangan yung unang boyfriend mo, yun ang mapangasawa mo. At kahit na anong mangyari, ginugulpi ka man, bugbog sarado ka man, siya pa rin dahil nakakahiya sa lipunan yung mahiwalay ka sa asawa. Di ba? Kaya yung paninira nila na nakaraming anak sa iba't ibang lalaki, normal po yan Gusto niyo isa-isay natin yung magagandang tao na marami naging karelasyon? Baka magulat kayo yung mga beauty queen natin. Sino ba mga beauty? Hindi ko rin malala. Hindi, si Chris Aquino na lang. Nakailang karelasyon si Chris Aquino? Meron bang nag-isip kay Chris Aquino na, ay, ano yan si Chris Aquino? Wala. Sinusukat natin yung tao sa kanyang pagkatao, hindi yung dami na nakarelasyon niya. Ang ganda-ganda ni Chris Aquino nung araw, natural, attracted sa kanya. May nagsusuntukan pa nga magagandang lalaki dyan. Di ba nagsuntukan pa si Richard Gomez tsaka si Robin Padilla kay Chris Aquino? Oh. Sino pa ba? Bea Alonso, nakailan ba yan? Heart Evangelista. Tignan nyo nga. Wala lang anak si Heart. Kaya hindi umubra Hindi umubra yung kanilang yung banat nila na ang daming pang sinauna yan Kung 1960 siguro tayo nag-uusap, masyasyak pa kami dyan. Shocking dyan sa mga revelasyon nyo na ang importante, desente yung mga anak niya. Tignan nyo yung katwiran. Kaya niya ginagawa yun para sa mga anak niya. Janice de Belen pala. Ang dami. Yung paninira nila, hindi talaga paninira. Yung paninira nila, assurance lang na maganda talaga si Cathy. Patulin. Si Alma Moreno, ang dami rin, di ba? Ayan, putya, talagang certified yan, may mga anak. Mga magagandang lalaki, Rudy Fernandez, si Dolphy, si Joey Marquez. At marami pang iba. Yan ba na nakita na, yung inaanga natin na maisog, si Vivian Velez. Naging asawa pa niya si di ba, yung basketballista, si Bong Alvarez. Ano po ba problema diyan? May problema po ba? Wala pong problema sa pagiging maganda. Si Melanie Marquez, may anak
Panay mga beauty queen pala anak din ni Melanie Marquez. O iba yun, may anak din yan kay Lito Lapid. May anak din kay dun sa Inchik. Yan yung anak niyang beauty queen. Ano sinasabi niyo na ano ka? Makulit ka kasi Badong eh. Sabi ng kerekto ka na lang. Kerekto ka na lang. Wala. Sharon Cuneta. Gabi Concepcion. Ay, hindi pala maganda. Hindi pala magandang lalaki. Marami rin po naging karelasyon si Sharon, di ba? Mga magagandang lalaki. Eh, parang, okay. Okay na. Ay, si, Rufa. Ngayon, ang karelasyon niya, si Mayor Herbert. Hindi ni Herbert. Meron din si Chris Aquino rin pala naging karelasyon ni Herbert. Okay, punta na po tayo rito sa ngayon, ano yung punto ko? Hindi po umubra, no? Palit sila ngayon, palit. Ito po ang banat ni Teyatan. Sila Teyatan, ito yung mga taga-Bira. The new pasabog of the DDS has become insignificant because everyone is focused on Carlos Yulo. Everyone is focused on the Olympics. Olympics na lang sila ngayon. Yulo naman sila. Ito pa po ang sinabi. Para makita nyo po na may trend. Puro kayo Olympics. Pansinin nyo naman kami. May bago kaming pasabog. Sabi daw yan ng mga DDS na umiiyak. Puro daw Olympics. Nakita nyo? Binabaling nila ngayon. Wala yan. Walang papansin dyan dahil kay Yulo. Olympics ngayon. Yun na yun. Yun na yung sagot nyo. Walang papansin dahil kay Yulo. Diyan kayo bigong-bigo. Yan po ang problema na malaki ang problema ng mga netong mga taga-sagot. Malaki ang problema netong mga administrasyon na to. Paano nila sasagutin? Hindi nila masagot ng direkta na sinungaling, fake news. Di ba? Kasi bago nila masabi na fake news yan, patutunayan muna nila na hindi